Hindi ko alam kung sino nang dapat kong lapitan. Hindi ko rin alam kung may makikinig pa sa akin. Pero isang gabi, habang nakatitig lang ako sa kawalan, bigla akong napaiyak dahil naisip kong baka ito na ang huli kong pagkakataon para ikwento kung anong totoong nangyari sa tren. Ako si Anje. 28 years old. Graveyard shift sa Ortigas, taga Caloocan. Araw-araw, sakay ng LRV papasok tapos LRV pauwi. Sanay na ako sa commute. Kahit pagod, kahit gabi, kahit halos wala ng tao. Pero may mga gabing hindi ka dapat sumakay. At ngayong alam ko na kung kailan yon. Huli na ang lahat. June 7, Tuesday. Nag-overtime ako. Alas 11 na ako nakalabas ng opisina. Dumaan ako ng MRT tapos lumipat sa LRT line ni. Malamig ang hangin, madilim na ang langit, at parang kakaunti lang ang gumagalaw sa Maynila ng oras na yon. Pagdating ko sa Doroteo House, may paparating na tren. Sumakay ako agad. Pinili ko yung pinakadulo, yung laging walang masyadong tao. Nakaupo ako sa sulok, tahimik lang, naka-headphones, pero hindi ako makatulog. Parang may bumabagabag sa akin, nang dumilat ako, nakita ko siya. Babae. Nakaitim. Nakatayo sa kabilang dulo ng tren. Mahaba ang buhok. Nakalugay. Hindi gumagalaw. Hindi tumitingin kahit kanino. Ni hindi man lang sumasabay sa pag-uga ng tren. Parang nakasabit lang siya sa pagitan ng oras at espasyo. Hindi ko alam kung bakit napako ang tingin ko sa kanya. Siguro dahil sobrang kakaiba niya. Wala siyang bag, wala siyang cellphone. Wala siyang kasama. Nakatingin lang siya sa sahig. Hindi gumagalaw. Parang hindi humihinga, tinignan ko siya mula sa salamin sa itaas. Doon ako kinilabutan, wala siyang refleksyon, tumingin ako ulit sa harapan ko. Nandoon pa rin siya. Pero sa salamin, wala, nanigas ang katawan ko. Napakapit ako sa hawakan. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na pagod lang ako, na baka guni-guni lang. Pero habang lumalapit kami sa Blumentritt, biglang bumagal ang oras. Parang nilalamig ang buong tren kahit wala namang aircon. Nang maramdaman kong bumukas ang pinto, nakita kong hindi siya gumalaw. Pero may humaginit na lamig sa batok ko, parang may malamig na hininga. Napapikit ako saglit. Pagdilat ko, wala na siya sa harapan, nasa likod ko na ang presensya niya. Hindi ko siya kita, pero naririnig ko yung buntong hininga. Mabagal. Malalim. Pun ng put. Tumayo ako bigla. Gusto ko na sanang bumaba, pero nakasara na ulit ang pinto. Nilingon ko ang salamin sa ibabaw. Doon ko siya nakita. Sa likod ko. Nakatayo. Pero yung mukha niya, wala. Wala siyang mukha. Maputlang balat lang, parang pinunit at pinagdikit. Pero ramdam mong nakangiti siya. At sa isip ko, parang may naririnig akong boses, hindi mo ako nilabanan. Wala kang ginawa. Hindi ko na maalala kung paano ako nakababa ng tren. Para akong hinihila ng sarili kong anino. Paglabas ko sa istasyon, umiyak ako habang naglalakad. Umuwi akong hindi nagsasalita. Pagpasok ko sa bahay, nagkulong ako. Hindi ako kumain. Hindi ako nakatulog. Nilagnat ako. At sa bawat pagsilip ko sa salamin, naroon siya, sa bintana, sa salamin sa banyo, sa likod ng television screen habang patay, sa baso ng tubig, sa panaginip ko. Kinabukasan, kinausap ko si Karen, kaibigan ko, taga North din, sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Tahimik lang siya. Pero pagkatapos ng ilang segundo, binanggit niya ang kwento, NJ. May nurse dati. Sumakay din sa LRT tuwing hating gabi. Galing duty. Inaabangan daw ng 3 lalaki. Ginahasa. Pinatay. Tinapon sa may abandonadong riles. 1 linggo bago siya matagpuan, halos hindi na makilala ang mukha niya. Tinakpan daw ng puting tela pero puno ng dugo. At mula nun, hindi na siya matahimik. Sabi nila, suot pa rin niya yung puting uniform. Pero sa ngayon, itim na. Sobrang dumi, sobrang dugo. Nakatayo lang daw sa tren. Tahimik. Hanggang may pumansin sa kanya. Hindi ako nakapagsalita,
Alam mo kung sino nang pinipili niya? Tanong ni Karen, yung katulad niya. Babae. Tahimik. Yung hindi nagsumbong. Yung hindi tumulong. Yung umiiwas ng tingin kapag may ginagahasa sa mata ng lipunan. Yung nagkunwaring wala silang nakita, tumingin siya sa akin. NJ. Minsan hindi sila multo. Minsan sila ang mga alaala ng mga kasalanan nating binaliwala. Simula noon, hindi na ako sumasakay sa LRT kapag 10 oras ng gabi. Pero kahit sa jeep, kahit sa taxi, kahit sa bus, ramdam ko pa rin siya. May mga gabing nakikita ko siya sa gilid ng mata ko. May mga panahong naririnig ko ang yabag niya kahit mag-isa ako sa bahay at minsan. Kapag sobrang tahimik na, bumubulong siya, hindi mo ako nilabanan. Wala kang ginawa. Kaya ngayon, isusulat kita. At kung binabasa mo ito ngayon, kung minsang sumasakay ka ng LRT ng hating gabi, at may makita kang babaeng nakaitim sa dulo ng tren, huwag kang lalapit, huwag kang titingin, huwag kang kikibo, dahil kung mapansin ka niya, hindi mo na siya matatakasan at isusunod ka na rin niya sa kwento.